and I made this profit, no? Kumita tayo ng around $100 sa trade na to, targeting 40 pips. Check the mic and make sure it sound right, boys. What's up, traders? So isang magandang umaga sa lahat, no? Kwentuhan forex lang tayo ngayong umaga, no? Kakagising ko lang naman, guys, and I'm having a breakfast right now. So nagkakape-kape, and then nag-check ako ng comment section sa YouTube, and nabasa ko yung message ni Sir Hamsberg. So nag-comment siya na, bro, lakas ng USD kagabi at bumaba yung euro, kaya down si euro USD. Kung nanonood kayo ng mga last videos ko, guys, no, tumitingin ako ng calendar event sa my FX book para malaman natin kung mayroong mga paparating na event like NFP, CPI, si currency pair na tinitrade natin, no? Para maiwasan natin or maware tayo na sa mga oras na to, in just a few minutes magkakaroon na ng event. So it's up to you if you wanna take the trade. Pero ako, guys, no, ang ginagawa ko during may mga event na nangyayari, no, sa currency pair na tinatrade ko, let's say for example Euro USD, hinahayaan ko muna siyang magkaroon ng movement. Like for example kagabi, nagkaroon ng strong movement sa Euro USD, kaya nga biglang napaka-comment si Sir Hamsberg na, uy, lumakas yung USD, pabagsak yung Euro USD. Okay. So, eto, guys, no, yeah, it happens na pabagsak, which is yung nakita ko right after ng CPI news. I take this trade, no. Nakakita ko ng bearish yung engulfing sa kanya, which is my favorite signal for buying or selling, no. Pagkakita ko itong bearish engulfing, I take the trade and I made this profit, no. Kumita tayo ng around $100 sa trade na to, targeting 40 pips. So remember, guys, no, na yung tinuro ko sa last video ko, I think yung about liquidity grab. So kung nangyayari yun, guys, no, sa lower time frame, possible din na mangyayari yun sa higher time frame. So ano ba yung reason, guys, no, kung bakit sa mga videos ko or tinuturo ko sa channel na to na always mark the highs and the lows ng candlestick mo sa month and sa week, no? Para malaman mo kung nasaan ka na sa market. Kasi nga katulad nila yung sinasabi, kapag alam mo kung nasaan ka sa market, hindi ka maliligaw. Let's say for example, as you can see here on the chart, guys, no, I marked my last month high, no, last week low, last daily low, last daily high, last week high. Okay? So lahat yan nilalagyan ko ng mark para alam ko na kapag binasag to, for example, binasag tong last month high, ibig sabihin magkakaroon ng momentum pataas. Okay? Pero it doesn't mean na binasag na niya to, magtutuloy-tuloy na yan. Okay? Magkakaroon lagi yan ng retracement. Okay? Lagi niyo yan tatandaan, guys, no? Now, we have a movement kay EURUSD. Right now, nasa 1 hour time frame tayo. But if you look left, guys, no, meron tayong key zones dito. Okay? Ito, nakikita nyo itong week na to. Mamarkahan ko. Ito yung week na to. Mamarkahan natin yan. And as you can see, that is one of the major key zones, no? Binasag niya nga yung last month high. Okay? This is the last month high. This zone, ito, this is the last month high. Binasag niya nga yan. But we have another zone here, which is binasag dito, niretest, and then niretest dito, no? Nag-accumulate lang dito ng mga pera sa area na to. Okay? This zone, sa area na to, maraming pera dyan na-accumulate. Okay? So, markahan natin ng green para malaman nyo na pera to. Okay? Maraming nag-accumulate na pera dyan sa area na to. Okay? So, binabaan muna ng mga big players natin sa market, which is yung hedge funds, banks, institution. But take note, guys, no, ang overall bias pa rin natin is uptrend. Okay? Bullish pa rin yung overall bias natin. This might be just a short retracement ng higher time frame. Okay? So, if we go up, guys, no, sa 1 month time frame, no, ano nakikita mo sa candle? No? Ano nakikita mo sa candle right now? So, sagutin mo yan sa sarili mo. Anong nakikita mo dito? Anong uri ng candle to? Is it bearish or bullish? Okay? So, malino naman, guys, no, this is a bullish candle. So, it means ang bias pa rin natin is bullish pa rin. Okay? Unless, no, bumaba tong candle na to 50% ng candle ng last month candle dito. Pag eto bumaba to dito, for example, gawa tayo ng scenario, no? For example, eto yung candle niya, no? Pag eto bumaba dito 50%, no? Ibang usapan na yan. Kasi binasag na niya yung last week low. Okay? So, ibang usapan na tayo pagdating dyan. Okay? But for now, we are still bullish bias. Ang candle natin is bullish pa rin. Okay? If we go to weekly, we have a red candle. But this might be just a retracement dito sa zone natin. Ayan, tinatouch na yun yung zone natin. Right? If we go back to 1 hour time frame,
And as you can see, no, we still got major key zones dito, no? We have major key zones dito na kailangan pa niyang basagin, no? Kapag binasag niya to guys at bumagsak siya dito sa last week low, this might be the 50% ng last month candle, then ibang usapan na yun, okay? Kapag nangyari yun guys, no, kapag nagkaroon siya ng bumasag dito, retest dito, and then binasag niya to, no? Binasag niya to, it means ibang usapan na yan, mag-retest dito, ibang usapan yan. Pero kapag dito lang siya naglaro, no? Bantayan niyo to. Kapag dito lang siya naglaro, hindi niya yung binabasag niya, may potential na umakyat niyang pataas. Okay? So yan yung babantayan niyo. Now, dito naman tayo, nandito tayo sa scenario na to. Kapag eto, dito siya naglaro, hindi niya binasag yung baba na yan, there's a possibility na magkaroon tayo ng movement pataas pa rin. Okay? So yeah, ano ba bang pag-uusapan natin? Anyway, pag may mga questions kayo guys, no, sa overall trend ng market, structure, comment lang kayo guys, no, sa comment section natin, and I will try my best na masagot yung mga tanong nyo. Okay? So yeah, ito lang lilib ko sa inyo guys, no, sa mga newbie. Kasi naging newbie din naman ako guys, no. Pinagdaanan ko yung pinagdaanan nyo. I was almost 3 years mahigit na sa pag-trade ngayon. Lahat ng pinagdadaanan nyo ngayon, yung sunugan ng account, pinagdaanan ko yan. Maraming beses din ako nasunugan ng account. Normal yan sa pag-trade. Yan yung kumbaga kung magbabayad ka sa coach, yan yung binabayaran mo experience. Okay? Kung wala kang mabayad sa coach, then magbayad ka sa experience. Medyo mahal nga lang sa experience. Okay? Kasi talagang marami kang susunugin na pera. Unlike sa coach, pag naghanap ka ng tao na mag-guide sa'yo, no, ng tamang landas, hindi mo na pagdadaanan yung mga pinagdaanan niya. Kasi tuturuan ka na niya ng tamang landas na tatahakin mo. Alam na niya yung mali. Kapag ginawa mo to, mali yan, huwag mong gagawin yan. No? Kapag ititrade mo to, huwag mo nang itrade yan kasi tingnan mo yung trend ng market, alanganin. Okay? So meron na sa'yong mag-guide. Unlike kapag personal ka, like ako, ginawa ko solo lang talaga, walang coach. No? Inaral ko lang lahat mag-isa. Doon nag-YouTube, backtesting, forward testing. Tumagal yung learning curve ko. Inabot ako ng 3 years, no? Inabot ako ng 3 years bago ko nakuha yung aha moment ko. Pero ito lang masasabi ko sa inyo guys, no? Kapag nandun na kayo, nakuha nyo na yung aha moment nyo, nagkaroon na yung consistency sa pag-trade, lahat ng mga pinagdaanan nyo, it's a life experience guys, no? So trading is a journey. So enjoy nyo lang yung journey nyo, huwag kayong magmadali. It takes time, no? Pero kapag nandun na kayo, you know, may enjoy mo na kung anong meron ka at may enjoy mo na kung anong nakikita mo sa market, kung anong kinikita mo, okay? So yeah, I guess that's it for this video guys, no? And thank you so much guys sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin, and you know, abangan nyo yung ginagawa kong video, no? Yung actually, binibigyan ko siya ng effort sa pag-create ng video yun, kaya hindi ko pa siya na-upload, no? May mga ginawa ko ng mga something like graphics or something, no? Wala lang. Trip ko lang kasi guys mag-edit, so mahilig ako mag-edit. So yeah, sana ma-enjoy nyo and malaki matutulong sa inyo ng video na yun, okay? Lalo na sa mga newbie. So yeah, that's it for this video guys now, and thanks so much for watching, and God bless a lot.